Pagkatatanungin ka na tamang nakangiti ka lang, tamang nakichill-chill ka lang, parang nakipagkwentuhan ka lang. Ganun, yun ang gusto ng mga Hapon, totoo lang, tunay. Hello, what's up sa inyo mga kwento? Musta kayo dyan? Nandito tayo sa side ng school namin, oh. Dito sa tayo ha, si IG. Yan. Linis na, oh. Sarap talaga mag-bike-bike. Ayun, nakabike tayo. Pawis tayo. Kasi magdabag tayo nakahiga eh. Ayun. Meron tayong sasagutin. Ang tanong sa atin ng isang followers natin ay kung paano daw ba natin ipasa yung final interview at yung skill test ng mga Japanese employer pagpunta dito sa Japan. So eto, i-share ko lang talaga i-share ko lang talaga kung ano yung talagang ginawa ko para makapasa sa Japanese final interview. Kasi diyan na nakasalalay, diyan mo na makikita yung kapalaran mo kung na pag-apply dito sa Japan. Kaya dapat ay yung gagalingan. Unang-una, bago ako sumalang, bago dumating yung araw ng final interview ko dito sa Japan, ay nag-research ako sa YouTube. Nag-research ako ng mga tanong-tanong ng mga Hapon. Nag-research ako ng mga pwede mo maging advantage sa araw ng yung final interview. Yan lahat, nag-research ako. Kasi talagang gustong ko maselect, gustong kong makapunta dito sa Japan, lahat ginawa ko. Tapos sa skill test, kasi may tinatawag na skill test eh. Skill test ng mga kwento, no? So titignan ng mga Hapon yung parang trade test kung tawagin. Titignan ng Hapon yung kung talagang marunong ka sa skill na ina-applyan mo. Kagaya ng spray painter, ng welder, yan. Parang tawag dito, parang pinag-aralan ko talaga siya. Ngayon, bago dumating yung araw ng final interview ko dito sa Japan, ay nag-research ako ng mga pwedeng itanong sa akin ng mga Japanese employer. Ngayon nung nalaman ko na gano'n yung mga pwede nang itanong sa akin, so pinag-aralan ko din yung magiging sagot ko. Ni-review ko yung mga pwedeng sagot ko at ni-review ko din yung mga pwedeng itanong sa akin ng mga Hapon. Kaya nung araw ng final interview, nung dumating sa akin yung mga tanong, is parang hindi naman totally 100% akong kampante, no? At least masasabi ko na yung tanong sa akin ay meron ng idea kung paano sagutin, meron ng advantage. So yung kung halimbawa ikaw isang farmer, so mag-research ka sa mga YouTube kung ano yung mga possibility na pwedeng itanong sa'yo ng Japanese employer. Maraming nagsishare sa YouTube ng mga vlogger kung paano na nasagot yung mga tanong na yan. Ganon din ang ginawa ko, nag-research talaga ako. Tapos sa skill test naman, ang ginawa ko nun ay dahil nga sa spray painter ako, ang ginawa ko nun, bali nag-rent ako ng isang yung spray gun, tapos yung makina na parang pipintura, yun. Tapos nag-practice talaga ako mga lods. Nag-practice talaga ako kung paano magpintura. Talaga nagtanong-tanong ako sa mga marurunong talaga magbuga ng pintura. Ang gamit yung spray painter nga, no. So yung ginawa ko, paano yung tamang paghawak, tamang pagbuga, pag-adjust, mga ganung bagay talaga mga dapat natin pinag-aaralan. Kasi nga dahil sa kagustuhan ko talagang ma-select, no, talagang pinag-aralan ko mga lods yung mga pwedeng itanong o pwedeng natin sa araw ng final interview. Kaya kung ako sa inyo, bago yung araw ng inyong final interview, mag-research kayo. Tapos bago yung araw ng final interview ay yung sa resume ninyo, i-review ninyo. Kailangan tama yung isasagot nyo sa mga employer nyo at yung nakasulat sa papel. Kasi kung hindi tutugma yung mga kakwento, no, iisipin ng Hapon na gumagawa ka lang ng mga experience mo o parang nagsisinungaling ka kung ano nakalagay sa resume mo. Kaya napaka-importante na bago nyo yan tahakin ay mag-review kayo, i-review nyo yung resume nyo, tapos sa skill test mag-research kayo, tapos mag-practice talaga kayo. Kaya sa mga merong darating na final interview, good luck, galingan ninyo, kaya nyo yan. Isipin nyo na lang parang ang nag-i-interview sa inyo ay parang yung airpat o airmat ninyo na sinasarmonan kayo, na kailangan nyo lang umamin sa kasalanan na gawa ninyo. Yun lang yun. Kasi ako wala dahil nga sa na-review ko naman yung aking mga
nakalagay sa resume, tapos nag-aral din ako papaano lahat. So bali, malaking tulong sa akin yung naging research ko sa sa bago dumating yung final interview. Kaya ang may advice ko sa inyo, yung nga mag-research talaga kayo. Pag-aralan nyo yung pwedeng itanong sa inyo ng hapon at yung sagutin nyo, importante yan. Saka paging disente kayo ng araw ng interview, kailangan mag-polo shirt kayo ng maayos, planchado. Tapos yung buhok ninyo, iayos ninyo. Huwag kayong maglalagay ng hikaw. Kung may mga kulay yung buhok ninyo, tanggalin nyo muna yung mga kulay ng buhok ninyo. Kung yung mga buhok ninyo pamuhok-muhok pa, so yung araw na yan, tanggalin nyo muna yung pamuhok-muhok ninyo. Ang ibig ko sabihin, maging disente kayo. Maging disente kayo sa tingin ng hapon. Tapos, ito pa pala. Ang mga hapon mahilig sa mga Pilipino na palangiti. Yung bang hindi naman mukha kang abnormal. Yung bang pagkatatalangin ka na tamang nakangiti ka lang, tamang nakichill-chill ka lang, parang nakipagkwentuhan ka lang. Ganon, yun ang gusto ng mga hapon. Totoo lang, tunay. Kasi ganoon ako nung in-interview ako, habang sumasagot ako ng tanong nila, chill lang ako. Nakangiti lang ako. Tapos parang ang nakakwentuhan ko lang ay yung aking magulang. Ayan, ganoon lang ang ginawa ko para makapasa sa final interview. Napaka-importante ng final interview, mga lods. Kaya kung ako sa inyo, pag-aralin ninyo kung paano ipasa yung final interview, dahil pagka yan ipasa ninyo, maniwala kayo sa akin, walang mapagsidlan ang tuwa ninyo. Lalo pag in-announce yung pangalan nyo na kayo ang na-select, patunay mga lods. So hanggang sa muli, and this is your one day story.